Kumusta po kayo mga kamaalam? May pagkakataon po ba na para bang may ulap sa inyong isip, iyon bang tinatawag na brain fog? Iyong pakiramdam na kahit anong pilit nyo, hindi ninyo maalala ang pangalan ng inyong kapitbahay na araw-araw ninyong nakakasalamuha. O kaya naman, hinahanap niyo ang inyong salamin, nasa noo lang pala. Normal po ba ang makalimot habang tumatanda? Ang totoo po, ang bahagyang paghina ng memorya ay kasama talaga sa pagtanda, pero hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Ang hindi pagpansin sa mga simpleng senyales na ito ay maaaring magdulot ng maseryosong kahihinatnan pagkatapos ng edad 65. Pero huwag po kayong mag-alala, dahil sa video na ito, ibubunyag natin ang 3 Pinoy super halamang gamot na sinasabing dumudurog sa brain fog at pumapalakas agad ng memorya. Gamit ang mga likas na yaman na malapit lang sa ating mga Pilipino, mga halaman na maaaring nasa bakuran nyo lang o madaling bilhin sa palengke. Ito po ang susi para manatili kayong matalas at masigla ang isip, at baka ito na ang solusyon na matagal na ninyong hinahanap. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo tungkol sa kalusugan ng mga senior. Napakahalaga po ng bawat impormasyon dito para sa inyong ikagagaling. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Maraming mga senior ang naghahanap ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa kalusugan, at ang inyong pag-share ay malaking tulong. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Mga kamaalam, aminin po natin, habang nagkakaedad, marami sa atin ang nakakaranas ng tinatawag na brain fog. Ito po ay hindi isang sakit, kundi isang pangkaraniwang pakiramdam ng pagkalito, hirap mag-focus, at parang mabagal ang pag-iisip. Hindi po ito limitado sa mga senior, pero mas nagiging kapansin-pansin ito habang tayo ay tumatanda. Maaaring dala ito ng pagbabago sa utak, pagbaba ng level ng ilang kemikal, o kaya naman ay epekto ng gamot, stress, o kakulangan sa tulog. Maraming doktor ngayon ang nagre-rekomenda ng holistic na paglapit sa kalusugan ng utak, kasama na ang tamang nutrisyon at paggalaw. At ayon sa mga pag-aaral na isinagawa para sa mga senior, maging sa ating sariling bansa, ang ilang likas na halaman na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno ay nagtataglay ng mga compound na maaaring sumuporta sa cognitive function. Hindi po ito pampalit sa payo ng doktor, pero malaki ang maitutulong nito bilang dagdag sa inyong pangangalaga. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 3 Pinoy super halamang gamot na makakatulong para labanan ang brain fog at palakasin ang inyong memorya. Ipapaalala lang po namin na ang impormasyong ito ay para sa kaalaman lamang, at laging konsultahin ang inyong doktor bago gumamit ng anumang halamang gamot, lalo na kung kayo ay may existing medical condition o umiinom ng iba pang gamot. Handa na po ba kayo? Tara na! Iwene, ang takip kuhol ang halamang gamot para sa matalas na pag-isip. Ang una po sa ating listahan ay ang tinatawag na takip kuhol o mas kilala sa agham bilang Centella asiatica, at sa ibang bansa ay tinatawag na gotu kola. Siguro po ay pamilyar na kayo sa halaman na ito, karaniwan itong nakikita sa mga basang lupa o sa gilid ng ilog at ginagamit din ng ating mga katutubo noon pa man sa pagpapagaling ng sugat. Bakit nga po ba ito tinaguriang super halamang gamot para sa utak? Ang takip kuhol po ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina dahil sa mga benepisyo nito sa utak. Ang taglay po nitong aktibong compounds na tinatawag na triterpenoids, lalo na ang asiaticoside at madecasoside, ay pinaniniwala ang nagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo sa utak. Isipin po ninyo, kapag maganda ang daloy ng dugo sa inyong utak, mas nakakakuha ito ng sapat na oxygen at nutrients, parang isang halaman na dinidiligan ng maayos para mas lumago. Bukod dito, may taglay din itong antioxidant properties na tumutulong protektahan ang brain cells mula sa pinsala ng free radicals, mga masasamang sangkap na nagdudulot ng paghina ng cells. May mga pag-aaral din po na nagpapahiwatig na ang takip kuhol ay maaaring makatulong sa pagtaas ng level ng acetylcholine, isang kemikal sa utak na mahalaga sa memorya at pagkatuto. Kaya po, sa paggamit nito, parang binibigyan nyo ng boost ang inyong utak para mas maging malinaw ang pag-isip at mas madaling maalala ang mga bagay. Paano po ninyo magagamit ang takip kuhol? Maraming paraan po. Bilang ulam o salad,
hugasan lang po ng maigi ang mga dahon ng takip kuhol at maaari nyo itong ihalo sa inyong salad, iulam na parang gulay, tulad ng ginagawa sa ilang probinsya, o kaya ay ilagay sa mga sabaw. May bahagya po itong pait, pero masarap naman. Bilang tsaa, maaari din po kayong magpakulo ng mga dahon ng takip kuhol para gawing tsaa. Hugasan ang isang dakot na sariwang dahon, pakuluan sa 2 hanggang 3 tasa ng tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Salain at inumin kapag lumamig na. Maaari ninyo itong inumin isang beses sa isang araw. Bilang supplement, may mga supplement din po na available na takip kuhol. Kung pipiliin niyo po ito, siguraduhin na ito ay mula sa mapagkakatiwalaang brand at sundin ang dosage na nakasaad sa label. Mahalaga pong tandaan na laging kumonsulta sa inyong doktor bago uminom ng anumang supplement, lalo na kung kayo ay umiinom ng gamot para sa high blood, diabetes, o anumang kondisyon. Ang paggawa ng maliit na pagbabagong ito at pagdaragdag ng takip kuhol sa inyong diet ay maaaring makatulong sa pagpapatalas ng inyong memorya at paglaban sa brain fog. Gayunpaman, mahalaga po na kung kayo ay may problema sa atay o umiinom ng gamot na may kinalaman sa dugo, ay kumonsulta muna sa doktor. Ang pagpapatuloy sa gawain ito, na may gabay ng propesyonal, ay lubhang nagpapataas ng inyong potensyal na manatiling matalas ang isip. Pero teka, mayroon pa tayong 2 pang halaman na dapat ninyong malaman. Ikalawa, ang yerba buena, higit pa sa pampawi ng sakit ng ulo. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang halaman na maaaring higit pa sa inyong inaakala, ang yerba buena o mentha spicata, na kilala rin bilang peppermint sa ibang bansa. Madalas po nating nakikita ito bilang pampawi ng sakit ng ulo o pampalamig ng tiyan, pero alam nyo po ba na may malaking benepisyo din ito sa ating utak? Ang yerba buena po ay nagtataglay ng menthol, isang natural na sangkap na nagbibigay sa kanya ng katangi-tanging amoy at lasa, at nakakatulong maging gising ang isip. Higit pa rito, ang menthol at iba pang compounds sa yerba buena ay may neuroprotective na epekto, ibig sabihin, tumutulong ito protektahan ang brain cells. May mga pag-aaral din po na nagpapahiwatig na ang amoy pa lang ng peppermint ay maaaring magpabuti ng alertness at cognitive performance tulad ng pag-alaala at pag-concentrate. Para po itong isang wake-up call para sa inyong utak. Bukod sa menthol, mayaman din ang yerba buena sa antioxidants na lumalaban sa oxidative stress sa utak, na isa sa mga sanhi ng brain fog at paghina ng cognitive function. Kaya po, ang paggamit ng yerba buena ay hindi lang para sa ginhawa ng katawan, kundi pati na rin sa pagpapatalas ng isip. Paano po ninyo magagamit ang yerba buena para sa inyong utak? Bilang tsaa, ang pinakapopular na paraan po ay ang paggawa ng yerba buena tea. Maglagay lang po ng ilang sariwang dahon ng yerba buena sa isang tasa ng mainit na tubig. Hayaan itong nakababad ng 5 hanggang 10 minuto. Maaari po itong inumin bago kayo magsimula ng gawain na nangangailangan ng focus, tulad ng pagbabasa o paglutas ng puzzle. Ang pag-inom ng tsaa na ito ay nakakatulong maging mas alerto at mas nakakapag-isip ng malinaw. Inhalasyon, maaari din po ninyong amuyin ang dahon ng yerba buena. Durugin ng bahagya ang ilang sariwang dahon at amuyin ang bango nito. Para po itong ginagawa ng ating mga ninuno sa pampawi ng hilo. May mga tao po na gumagamit ng peppermint essential oil na may pag-inat at dilution para sa aromatherapy para mapabuti ang kanilang mental clarity. Ang paglanghap ng amoy ay nakakatulong sa paggising ng utak. Kasama sa pagkain, maaari rin po itong isama sa ilang pagkain, tulad ng fruit salads o smoothies, para sa dagdag na benepisyo at pampasarap. Ang regular na paggamit ng yerba buena, partikular bilang tsaa, ay maaaring makatulong na mapawi ang pakiramdam ng brain fog at makapagbigay ng panibagong focus. Ito po ay isang simpleng hakbang na madali ninyong maisasama sa inyong pang-araw-araw na routine. Gayunpaman, kung kayo po ay mayroong gastroesophageal reflux disease, GERD, o acid reflux, maaaring maging dahilan ito ng heartburn sa ilang tao, kaya mag-ingat po at obserbahan ang reaksyon ng inyong katawan. Laging tandaan po, ang pagiging maalam sa paggamit ay susi sa kalusugan. At ngayon, para sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikatlo, ang malunggay hindi lang pampalakas ng gatas, pampalakas din ng utak. At ngayon, para sa ikatlong Pinoy super halamang gamot, isang halaman na kilalang-kilala ng halos lahat ng Pilipino, ang malunggay o Moringa oleifera. Kilala po ito bilang miracle tree dahil sa dami ng nutrients na taglay nito, at madalas iniugnay sa pagpapalakas ng gatas ng ina.
Pero alam niyo po ba na ang malunggay ay mayroon din kamangha-manghang benepisyo para sa ating utak at memorya? Ang malunggay po ay isang powerhouse ng antioxidants, tulad ng flavonoids, polyphenols, at ascorbic acid. Gaya ng nabanggit natin kanina, ang antioxidants po ay napakahalaga sa paglaban sa oxidative stress sa utak na maaaring magdulot ng pinsala sa brain cells at humantong sa brain fog. Bukod pa rito, mayaman din ang malunggay sa bitamina at bitamina C na parehong mahalaga sa kalusugan ng utak. Ang bitamina E, partikular, ay pinaniniwalaang may papel sa pagpapabagal ng paghina ng cognitive function. Mayroon din po itong taglay na amino acids tulad ng tryptophan, na isang precursor sa serotonin, isang kemikal sa utak na nakakatulong sa mood at cognitive function. Ang pagiging mayaman sa nutrients ng malunggay ay nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan ng katawan, kasama na ang utak, dahil ang isang malusob na katawan ay nangangahulugang mas malusob na utak. Para po itong isang kumpletong superfood na nagbibigay ng lahat ng kailangan ng utak para gumana ng maayos. Napakadali pong isama ang malunggay sa inyong pang-araw-araw na diet. Sa lahat ng ulam, maaari po ninyong ilagay ang sariwang dahon ng malunggay sa halos lahat ng lutuin, sa tinola, sinigang, monggo, o kaya naman ay sa sabaw. Ito po ay karaniwang sahog sa halos lahat ng niluluto nating Pinoy. Madaling mabili ang malunggay sa palengke o maaaring tanim nyo lang sa bakuran. Bilang smoothie o juice, ilagay ang sariwang dahon ng malunggay sa inyong smoothie kasama ang prutas. O kaya naman ay gawin itong juice, ilagay lang sa blender kasama ang konting tubig at salain. Bilang powder capsule, marami na din po ngayon ang malunggay powder o capsule na nabibili. Ito po ay isang maginhawang paraan para makuha ang benepisyo ng malunggay. Kung gagamit po ng powder, maaari niyo itong ihalo sa inyong kape, sa o oatmeal. Ang regular na pagkain ng malunggay ay makakatulong na maprotektahan ang inyong utak mula sa paghina at mapabuti ang inyong pangkalahatang mental clarity at memorya. Ang paggawa ng maliit na pagbabagong ito sa inyong diet ay malaki ang maitutulong sa pagpapalakas ng inyong utak at pangkalahatang kalusugan. Wala naman po itong kilalang side effect sa karaniwang paggamit bilang pagkain, pero kung may iniinom po kayong gamot o may partikular na kondisyon, mas mainam pa rin kumonsulta sa doktor para sa tamang payo. Mga kamaalam, sa kabuuan, tinalakay po natin ang 3 Pinoy super halamang gamot na maaaring makatulong sa paglaban sa brain fog at pagpapalakas ng inyong memorya, ang takip kuhol na nagpapalakas ng sirkulasyon sa utak, ang yerba buena na nagpapatalas ng pag-iisip at nagpapababa ng oxidative stress, at ang malunggay na mayaman sa antioxidants at nutrients para sa pangkalahatang kalusugan ng utak. Ang mga halamang gamot na ito, na madaling makuha at gamitin, ay nagbibigay ng likas na suporta sa inyong cognitive health. Alalahanin po na ang mga ito ay suporta lamang at hindi pampalit sa malusob na pamumuhay, sapat na tulog, regular na ehersisyo, balanseng nutrisyon, at pag-iwas sa stress. Ang pagiging maalam sa mga natural na remedyo ay isang mahalagang bahagi ng pagiging maalam na pagtanda. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share para mas marami pa po tayong maabot na mga senior na naghahanap ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa kalusugan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na inihahanda namin para sa inyo. I-click lang po ang subscribe button at ang notification bell. Nais po naming marinig mula sa inyo, may karanasan na po ba kayo sa paggamit ng mga halamang gamot na ito para sa inyong memorya o sa brain fog? Anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Ang maliliit na hakbang araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan at pagiging matalas ang isip. Manatili po kayong ligtas, malusog, at matalas ang isip. Hanggang sa muli.